Good morning. May nagtatanong nga pala sa akin sa isa natin na dito followers. Tatanong sa akin kung paano daw ginagawa itong bandili. Yung talim ng bandili ito. Paano daw ginagawa yan? Pakitulungan ko daw siya sa ating subscribers. Si Ryan De Torres. Sa'yo Ryan, siguro palyaysa ka na. Ngayon ka masasagot. Medyo hindi ko napansin Ngayon, nasagutin ko yung tanong mo. Pakikita ko sa iyo kung paano ginagawa yung bandili. Ito, talim ng bandili. Pakikita ko sa iyo kung paano ginagawa yung gamit dyan. So Ryan, ito yung sagot sa katanungan mo. Medyo pasyensya ka na, matagal kong binabasa. Ngayon na kita masasagot. Ito na, talim ng bandili tawag dito. Ito nga pala yung bandili, talim ng bandili. Yan, kwerdas ito ng gitara. Yan. Ito, iba-iba size niya. May number 1, number 2, number 3. Mas malaki number 3. Ito yung mga nagawa ko na. Ito. Iba-iba size niya, laki. Iba-iba pinagagamitan kasi kaya may mas malalaki, may mas maliliit. Ito mga may mga ano na to, gagamit. May mga tad-tad na to. Tawag dito tad-tad, natad-tadan na yan. Iba-ibang laki niya kasi iba-iba yung pinagagamitan. Pero pangkaraniwang ginagamit yung number 2 saka number 1. Yan. Madalas na ginagamit to, number 2 na number 1. Ngayon, pakikita ko sa iyo kung paano naman magagawa yan. Ito naman yung pantadtad. Panadtad ang ano dito tawag. Yan, panadtad. Tawag dito ng platero, mga alahero, panadtad. Yan. Galing siya rito. Yan. Galing siya dito, medyo mapurol na, kaya pinutol ko na siya rito. Pinutol ko na siya, yung dulo niya, hinasa ko na lang. Kaya hinasa na lang yung dulo. Hinasa na lang sa liha. Kung meron kang hasaan, sasaan. Kung ito naman kasi pagka matalim na, hasa ka na lang ng hasa sa liha. Yan. Para tumalim yung dulo niya. Yan, galing lang siya dyan. Pinutol ko siya, tapos hinasa na siya. Ito na yung gagamitin mo para matadtaran ito, para gamit mo siya rito. Ngayon pakikita ko sa iyo kung paano naman paglalagay nito, itong bandili. Yan, tatanggalin muna natin to dito. Yan. Yun, lumipad. Yan. Ito na siya, natanggal na. Ayun, pagka kinasa mo siya sa bandili, kailangan yung dulo medyo naka-L. Yan. Ito, naka-L. Yan. Kaya naman siya ini-L para paglagay mo rito. Ay, kakasana natin sa bandili kung paano gagawin. Kailangan posisyon mo ganyan. Ito yung lekyo. Ito yung lekyo. Yan, lekyo, tawag dito lekyo. Tapos ikakama mo yung dulo. Dulo itatama mo yan. Tapos dito naman nakaano sa dibdib. Yan, dyan nakasangga. Kaya kung nasaan ka gamay, kung saan magagamay yung paggawa ng pagkasana itong bandili. Yan. Lagay natin dito. Yun. Kaya naka-L yan. Kaya mayroon siyang L para mag-ipit siya ng maayos dito sa bandili. Yun. Naipit na siya ng maayos. Ngayon, iikot mo lang siya. Pag naipit mo na siya rito, naipit mo na siya, iikot mo lang siya rito. Medyo babatakin mo ng sakto lang. Yun. Tapos iikot mo siya rito isa. Iikot mo pa ng isa, dalawa,
tatlo, apat, lima, anim. Nasa iyo kung ilang ikot ang gusto mo, kasi mas marami yung nilalagay ko. 7, 8, 9, 10. Yan. Tapos pag putol nito, kasi mahaba pag putol. Pag pinutol mo siya, gagano mo lang siya. Yun, putol na. Naghiwalay na, ito na siya ngayon. Wala pa siyang talim. Walang talim yan, kahit iyan mo sa daliri mo, walang talim. Kaya para magkaroon siya ng talim, gagamitin natin to, panadtad. Pakita ko sa iyo kung paano paggamit ng. Kaya sa pagtadtad, kailangan natin ito, plancha. Ito, literal na plancha lang naman ito. Nabibili lang naman ito sa junk shop. Sa junk shop ko lang ito nabili. Junk shop. Yan. Diyan ko lang siya nabili. Ay, medyo kinakalawa. Ganun uli. Liyahin mo lang siya. Tapos kailangan mo ng patungan. Ngayon kailangan mo ng patungan ito. Pwedeng pagkakasiwala. Halimbawa, dito mo siya tinadtadan. Pababa. Pagka ganyan, malapad yung daan ng bandile doon sa plancha, sa ginto, sa silver. Pero kailangan mo kasi lagyan nito. Lagyan mo na nito. Yan. Ito naman, pampabigat lang para hindi siya bumagsak. Kailangan mo nung katoy sa katoy. Yan. Kailangan ang tadtad mo papunta ron o kaya pababa. Ako kasi nasanay ako pababa. Kaya umpisa na natin, ha. Yan, dire-diretso lang, kailangan magaang lang ang kamay mo rito kasi maaari siyang maputol. Tapos yung kabila naman. Ayan. Tayo sa ibang angle. Ayan. Yun. Tapos na magkabilang may talim na yan, no? Ito na ibabaw. May talim na yan, no? May talim na siya. Yun, Raya, natapos na yung ating gawa na bandile. Yan. Tom 0, 1. Kailangan magaang lang ang mo rito, ang pagpalo. Ang pagpalo nito, kailangan magaang lang. Conforme siya sa laki ng bandile. Pag ganito kalaki yung bandile,
kailangan malakas ang palo mo kasi hindi ubra yung ano, mahina, walang talim. Ito kasi maliit lang. Pag nilakasan mo to, mapuputol siya. Kaya magagamit mo na yan pamutol kahit sana, kahit sa kahoy, bakal, pwede siyang pamputol. Matalim to. Tama yun, kumakagat yung kuko. Eh wala pang ano yan, no? Kaya sana Ryan, nasagot ko na yon katanungan mo, yung gusto mo na para malaman mo kung paano ginagawa itong bandile. Sana nasagot ko na. Maraming salamat sa iyong katanungan at pansin mo na ang aking video. Ito yung Ryan De Torres. Salamat sa iyo at sa muli mga gusto magtanong, baka masagot natin. Salamat, subscribe, and like and share. Thank you. Paalam.